Orly Gutesa, binabanggit po niya na doon po nila inihahatid muna ang mali-maleta na mga pera na tinatawag nilang basura bilang code, no, or kanilang password, kung baga, sa mga usaping sindikato, basura. Pero alam nila na pera ang nilalaman, no? At tumutugma ito sa kung paano dinidescribe po ng isang journalist, no? I think it was in GMA or TV5 na nakita ko na ang isang maleta na oversize na pwedeng umabot ng mga around 45 kilograms or mahigit ay pwedeng magkalaman ng 50 million pesos. So tama nga kasi yung binabanggit ni Orly Gutesa, itong close-in security dati or team sa close-in security ni Saldico ay mga nasa pagtag 48 million pesos ang nilalaman ng mga maleta. At binanggit niya direkta sa kanyang sinumpaang salaysay na inihahatid mo na nila doon sa Horizon. Hindi ko alam kung ang Horizon ay dito yan sa BGC, hindi ko na-check, ano? Sa Bonifacio Global City ba ito? At parang ito ay isang mamahalin, high-end na condominium units, itong Horizon. Ang alam ko na mga mamahalin, nandyan yan sa BGC, no? Like yung Serendra Towers at yung mga uptown condominium dyan sa Bonifacio Global City. So ang Horizon, address daw ito ni Saldico. At ang isa pa na pinaghahatiran nila ng mga basura o pundong limpak-limpak na salapi na kinulimbat ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. At ang isa, yung number 42, McKinley Street, na bahay ni Martin Tambaluslos, ito yung nakadikit dyan sa may Forbes Park. Ayan. So, malinaw na ang mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya kung paano humingi ng 25% hanggang 30% na pangungutong si Saldico at ang kanyang ginagamit na pangalan ay si Martin Romualdez. Pero alam po natin na hindi lang ito si Martin Romualdez. Nagde-deliver din po sa Palasyo ng Malacanang, no? At ang lumalabas ay may ron din pong testimonial trail papunta kina Executive Secretary Bersamin. Alam na natin kung sino ang tumatanggap dyan, ano? Pag sa Malacanang, walang iba, alangan naman ang Presidential Security Guard o Presidential Security Staff o kaya mga cook na tagaluto sa kusina nila Marcos at Lisa Araneta, kundi sila mismo, no? Kung ito ay dumaan man kay Executive Secretary Bersamin, alam na natin na ito ay pinapartida nila. But what is important is there is now a direct testimonial correlation and direktang pagpupunto na si Saldico at si Martin Romualdez magkasabwat at pareho po silang tumatanggap ng malakihang bulto ng limpak-limpak na mali-maliitang mga salapi. Na habang nalulunod sa baha ang ating mga milyong kababayang Pilipino na walang matino na mga flood control projects, walang drainage ang kanilang mga barangay, at ang kanilang mga kalsada, wasak-wasak, ang mga tulay na aanod, at miserable ang buhay nila sa tuwing may bagyo o malakas na pag-uulan, nalulunod sa baha, literally. Ang milyong-milyong mga Pilipino, lumalangoy naman sa limpak-limpak na pera. Itong si Saldico at itong si Martin Romualdez. So wala po akong nakikitang dahilan para maggumawa ng kwentong kotsero o gawa-gawang kwento itong si Orly Gutesa, lalo na ang kanyang pinapangalanan at ang kanyang idinideklara na mga revelations ay very sharply pumupunto sa pagdudugtong ng ugnayan ni Martin Romualdez kay Saldico, at sila ay mga key players and key orchestrators dito po sa sinasabi nating monumental crime of plunder or the crime of the century, amounting to more than 1 trillion pesos. So saludo tayo sa katapangan at lakas ng loob nitong dating sundalo ng Philippine Marines
sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines na si Ginoong Orly Gutesa. So ang kanyang ipinakita na one time, umaabot sa mga 46 na maleta na naglalaman ng at least 48 million pesos. Ang kanilang iniakyat doon sa Horizon, isa ito malamang na mamahalin na condominium tower and area na pinagmamayarian ng ilan o dalawa o several units ni Saldico sa lugar na ito. And then, pagkatapos niyan, 2 days, 3 days after, ihatid nila ang at least 35, may nakaiwan na mga around 500 million para kay Saldico. So, ang mga almost 1.5 billion, kung i-compute mo sa 48 million per maleta, ang mga 1.5 billion ihatid nila doon kay Martin Tambaloslos sa number 42 McKinley Street. Yan ang address ng bahay ni Tambaloslos. At ginagawa nila itong cycle na ito na hindi bababa sa tag 500 million to 1 billion o mahigit pa 3 times a week or twice a week. Depende sa availability ng mga pera na ninanakaw at dinadambong upang ihatid kay Saldico papunta kay Martin Romualdez at kung sino pa na mga kasabwat nila. Sa ganitong mga pagpupunto at malubhang paghahayag ng katotohanan, sa tingin ko po wala nang dahilan si Marcos Jr. para magmaang-maangan pa. Kinakailangan po na gumalaw na kung totoo at seryoso na hindi siya nakinabang, hindi siya involved, at hindi siya natatakot na ihuhulog siya ni Saldico at ni Martin Romualdez. Di gawin niya ang tama. Bakit pumunta sa Davao ang kanyang Independent Commission for Infrastructure samantalang naririto po ang mga sumasabog at nakakagulat na mga pagbubunyag sa Metro Manila? Kagaya po nitong mga mali-maletang limpak-limpak na dinurubo at kinulimbat ng mga salapi. Kay Saldico, hindi bumababa, sa 500 to 600 million ang naiiwan sa kanya tuwing naghahatid itong grupo ni Orly Gutesa papunta kay Martin Romualdez. So pwede talagang kuhanin si Saldico at nang sa ganun po ay mapakulong initially ito at mabigyan ng kaso at mahabol ng Anti-Money Laundering Council ang mga dinambong na kayamanan at pera niya by canceling the passport of the Philippine Authority or the Philippine passport issued by the Department of Foreign Affairs to Saldico para mapilitan po siyang i-deport saan man siya nagtatago ngayon, ay madali po siyang kunin ng ating mga Philippine authorities para ipaharap dito sa Pilipinas. At dapat si Martin Romualdez ipag-utos na rin ni Marcos Jr. kung wala siya talagang involvement si Marcos Jr. sa sindikato na ito na mag-report na voluntarily sa Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang pinatakas na rin ang kulukoy na Tambaloslos. Mantakin nyo mga kababayan. Dito pa lamang kay Gutesa, isa sa mga security team ni Saldico, hindi bumababa sa between 800 million to 1 billion ang inihahatid na pera kay Martin Romualdez sa isang linggo, mga kababayan. And minsan, umaabot ng 3 times ang delivery. Wow, mga kababayan. So, malinaw na malinaw. Ano pa ngayon ang ipinag-aalangan nitong simbahan katolika at nitong mga grupo na tagapagtakip at mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez, ni Saldico at ni Marcos Jr.? Bakit nyo papipigilan ng taong bayan na magkaroon ng direktang panawagan na dapat si Marcos at si Romualdez ay mananagot kasama nila Saldico at dapat lumayas na sila sa poder? I do not know ano pa rin ang epekto nito sa mga Armed Forces of the Philippines na pamunuan. Hindi ba kayo naiskandalo nito? These things, these evil deeds, itong mga gawaing makademonyo at napakasugapa na pagkagahaman sa pera, hindi po kaya itong gawin at ipatupad ni Romualdez at nila Saldico nang sila-sila lang. Nang walang otoridad, walang utos, at walang pakikipag-usap at pakikipagsabwatan sa mas mataas ang poder kaysa kanila. And that is none other than the President, si Bongbong Marcos Jr.